Kabilang ang taniman na mais ni Aling Rowena sa napinsala ng nararanasang tagtuyot sa lalawigan ng Isabela. Kung dati umaani sila ng 400 sako ng mais sa 5 ektaryang taniman, ngayon swerte na raw kung may 50 sako ang kanilang maani dahil sa epekto ng tagtuyot. Dahil sa epekto ng El Nino at hindi abot ng patubig na mula sa Magat Dam ang taniman nila ng mais, natuyo ng maito at hindi na lumaki. Hindi naman pwedeng maibenta ng tanim na mais ni Mang Francisco, kaya pinapakain na lamang niyang maito sa kanyang mga alagang hayop. Sa pananim niyo? Wala na po siguro. Kasi nahuli na patay na yung bulaklak ng mais. Kahit na ulan ng ulanan, hindi wala na. Wala na pong silbi yung ulan. Kasi po yung mais, pag natuyot na yung bulaklak, wala na. Hindi na yung laman niya, Hindi na po magbubunga. May bunga siya pero walang yung laman, hindi lumaki. Maliit lang. Sa tala ng provincial government ng Isabela, 8 munisipalidad at 1 lungsod sa Isabela ang nasiraan ng pananim na mais. Kabilang dito ang bayan ng Tumawini, Santa Maria, Benito Soliven, Etiague, San Mariano, Gamo, Burgos, San Agustin at Kawayan City. Dahil dito, humihingi na ng ayuda sa pamahalaan ang mga magsasakang napinsala ang taniman upang makapagsimula sila ulit, lalo na't inutang lamang nila ang puhunan sa pagtatanim. Yung iba, papakain na lang po talaga sa kalabaw. Lang po, sana po makapagbigay po sila ng kahit konting ayuda na pang-start na po namin sa pagtatanim, ganun po. Aabot sa 18,664 hectares ang napinsalang tanim na mais sa lalawigan, habang 1,200 hectares ang totally damaged at 17,300 hectares ang partially damaged. Karamihan sa mga nasiraan ng mga pananim ay umaasa lamang sa tubig-ulan. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Isabela.